Sa ikalawang araw ng mahigpit na pagpapatupad ng yellow o bus lane sa EDSA, nakaranas pa rin ang matinding traffic ang mga motorista. Ang MMDA o Metro Manila Development Authority may mga naiisip naman daw na iba pang solusyon sa sakit na ulong traffic. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, kung makikita mo sa aking likuran sa ngayon, sa mga oras na ito ay maluwag naman at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko dito sa EDSA southbound, particular dito sa Quezon Avenue. Primarily dahil hindi na rush hour, pero maswerte man at maluwag ang daloy ng trapiko sa ngayon, hindi ganito ang karaniwang sitwasyon sa araw-araw sa lagay ng trapiko. Ang reklamo nga ng maraming mga motorista at mga pasahero, worsening na raw o patindi ng patindi yung problema ng trapiko sa Kalakhang, Maynila. Pero gaya nga ng sinabi ng MMDA na marami silang mga pag-aaral na isinasagawa para tugunan ang problemang ito. Bawat araw ganitong bangungot ang gumigising sa mga motorista sa Kalakhang, Maynila. Kahit saan papunta, kadalasang matinding traffic ang kailangan suungin bago makarating sa patutunguhan. Yung mga ibang super, wala na sa tamang daan. Basta matindi na talaga ang traffic. Oo, matraffic masyado man, bumper to bumper. Malaking oras ang kinakain sa amin kasi kasi traffic, tapos minsan may mga time na mahirap sumakay. Yung transport system natin medyo may problema talaga eh. Parami mga sakyan eh. Pero ating mga tao. Hindi nakadahilan. Siguro discipline. Disiplina ng mga drivers at mga pasahero. Noong 2010 pa lang, abot na sa 1.9 milyon ang rehistradong sasakyan sa buong Metro Manila. Sa EDSA nga lang, nasa 225,000 na sasakyan ang bumabagtas kada araw. The sheer volume of vehicles, the sheer number of people. Iba't ibang proyekto na ang ipinatupad ng MMDA para solusyonan ang problema sa traffic. Bukod sa number coding scheme, kahapon sinimula ng MMDA ang mas mahigpit na pagpapatupad ng yellow lane o bus lane. Pero sa halip na lumuwag ang daloy ng trapiko, sakit sa ulo ang idinulot nito sa maraming motorista. Sadyang mahirap daw talaga ito dahil 1,600 lang ang carrying capacity ng bus lane habang mahigit 10,000 bus ang bumabagtas sa EDSA. Kanina mismo si MMDA Chairman Francis Tolentino na ang nagmando ng trapiko. Itinanggi niyang lumalala ang problema ng trapiko sa Metro Manila. Naniniwala rin siyang epektibo pa rin ang bus lane. Generalization na siguro ng isang frustrated commuter o motorist. Pero ang tingin ko, yung nangyari kahapon dahil second day pa lang nung implementasyon ng bus lanes, nagkaroon ng confusion. Natural, merong resistance yun, pero ginagawa naman po natin ang lahat para maipatupad ito na maayos. Merong nanadya kahapon ng mga ilang buses na bumalandra talaga sila para magsikip doon sa malapit sa Quezon Avenue. Simula ngayong araw, pinayagan na ang mga provincial bus na dumaan sa mga flyover mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Maglalagay na rin ng wire mesh o fence para masigurong di na makakalabas ng bus lanes ang mga bus. Bukod dyan, pinag-aaralan na ang pagkakaroon ng isang terminal para sa lahat ng bus papuntang norte, 2 terminal para sa lahat ng bus papuntang timog, at 1 terminal para sa lahat ng bus papuntang Bicol, Visayas at Mindanao. Pag napatupad na tong bus terminals para sa provincial buses sa North and South, wala na talaga sila sa lansangan. Mababawasan kaagad tayo ng mga 7,000 buses. Jessica, pinag-iisipan na rin ng MMDA ang integration o pagsasama-sama ng city buses para bumuo ng consortium dahil madalas wala rin naman daw sakay ang mga bus. Nariyan din ang planong pagdaragdag ng mga tren para sa mga MRT at LRT. Pagtatayo ng Sky Bridge sa ibabaw ng San Juan River, paglalagay ng NLEX at SLEX connector sa ibabaw ng riles ng tren, elevated C5 o isa pang kalsada sa ibabaw ng C5, at ang pagtatayo ng bagong Metro Manila o bagong lungsod sa labas ng Kalakhang, Maynila. Jessica? Okay, pero bago nun, Mariz, ilang araw ba ang kailangan para ma-convince ang MMDA kung effective ba o hindi itong kanilang paghihigpit sa yellow lane? Kasi simula kahapon hanggang ngayon, pihado, marami ang nagkandalate sa trabaho dahil dito sa matinding traffic. Jessica, hindi sila nagbibilang ng araw para ma-convince sila. Kahit na nakita naman natin yung matinding daloy ng
trapiko sa 2 araw na ipinatutupad tong bus lanes, naniniwala pa rin ang MMDA na effective pa rin ang bus lane na ito. Ang sinasabi nila, mas magiging mahirap daw para sa mga motorista kung hahayaan yung dati na nating ginagawa na yung mga bus o yung mga malalaking mga sasakyang ito ay hahayaan lang sa lahat ng lanes ng EDSA. Dahil ang karaniwan, ang nagiging problema, itong mga bus na ito, kung saan-saan sila nagsasakay o nagbababa ng mga pasahero. So minsan, kapag pinapayagan sila sa mga flyover na bumagtas doon, minsan doon sa dulo ng flyover, doon sila magbababa o magsasakay ng mga pasahero na mas magiging matindi raw na problema para sa lahat ng mga motorista. At least kung may bus lane na, dito na lang sila sa isang lane na ito mananatili at doon sila pwedeng magbaba o magsakay ng mga pasahero. Jessica? Okay. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.